President, for my last question, given na po na na-acquit si former Senator Laila de Lima sa mga kaso niya tungkol sa drugs, as now, Mr. President, naniniwala pa rin po ba kayo na si former Senator de Lima ay queen of all drugs lords? Sir, I go by what is the reality of the day. Pag sinabi ng korte, inosente si de Lima, inosente si de Lima. Wala tayong magawa dyan. Kung magsabi ang korte, guilty si Duterte, wala rin kayong magawa dyan. That's a democratic process. Ibig sabihin po, Wala. nagkamali tayo ng pag-akusa kay former Senator de Lima. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. President, you will be reacting to the Yes, sir. query. Sabi, de Lima na acquit? Yes, ang tanong natin kanina is, na-acquit po si si Senator de Lima at sinasabi po ni former President na kung ano ang hatol ng batas ay 10 ang masusunod. Ibig sabihin, nagkamali po ba ang ating dating Pangulo sa pag-akusa kay former Senator de Lima na siya ay isa sa mga queen ng drug lord? Sir, saan mo narinig yan? Bigyan mo ako ng kopya. Saan mo narinig yan? A recording or a newspaper? Pangalawa, sir, nakalimutan ko na tuloy ang explain. You know, Do you need, Mr. President, a moment to... I'm just collecting my mind, sir. Okay, go ahead. Naipon na kasi. We'll give you time, Mr. President. For the meantime, the Chair would like to recognize... May I Yes, ask sir. for a recess of just 1 minute? Yes, we'll give you a 2-minute suspension. The hearing is suspended. Hearing resumed. Mr. President, Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, or if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan, pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Pero ito po,
I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, ano rin yan, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chairman. Thank you very much, Sir, I have to respond to it. This guy Former President, is with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong galunan. Mr. Chairman. I'll give you, ano, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Sabi